verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Makakaupo po tayo. Good morning po sa ating lahat. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng pagbasa ng Psalms 23. Pipigain natin ang lahat sa kung ano yung pwede natin matutunan sa mga mensahe po na to. And again, meron na rin po tayong mga instances na for just 5 verses or a particular passage na na-stretch natin into understanding, into a deep, very deep knowledge of kung sino ang Diyos. And yun naman po yung aim natin sa Psalms 23, na ano yung, di ba, yung relasyon ng pastol at saka ng tupa. Sino tayo sa harap ng Diyos bilang kanyang mga tupa. And we have to understand na itong relasyon na to was actually exclusive. Hindi ito yung para sa lahat. Di ba? Ito yung doon sa nakakaintindi kung ano ka sa harap ng Panginoon. And I want to understand na for many, medyo mahirap intindihin yung idea ng Psalms 23. Kasi ang isang idea ng pagiging Kristiyano is kung kanino ka sumuko. Kung sino yung Diyos mo. Di ba? At sino yung pastor na sinusundan mo. And sa isang tao na hindi pa malinaw kung ano yung kasalanan, kaligtasan, at susunod na buhay, mahirap talagang sundin ito. And we could actually stress this out. And for the review ng mga nakaraang linggo, yung sa message po ni Pastor Mon, I like the idea of the identity. Yung pinapanumbalik ni Jesus ang kabuuan ng ating pagkatao. Originally, di ba, ang tanong lagi natin, actually tinanong nga sa akin ni Samaria ito one time, Daddy, can I ask you something? Sabi niya, why am I born? Sabi niya gano'n. Tinanong niya sa akin, out of casually na, bakit daw siya pinanganak sa mundo ito? Anak, ang hirap naman ipaliwanag. Di ba? Diba kasi ang layo na ng agwat nila ni Shiloh, di ba? Hindi ko na naman ina-expect na. Ako personally, hindi ko na ina-expect. But, ang tinatanong niya, parang, why do you think I'm here on earth? Sabi ko, ang lalim naman ito. Parang ano bang kausap kung nagtatanong sa akin? Diba, parang kailangan mo na ba itong bigyan ng purpose-driven life na libro? Diba? Parang, diba? So, it is really, really, na I would understand na kasi yung era nila ngayon, yung generasyon nila ngayon, ang pinakamatinding labanan is identity. Diba? Tayo ng generasyon natin, na mga Gen X, ang labanan namin noon, survival. Paano kami magsusurvive ng generasyon na yon? Pero sa kanila, ang labanan na ngayon, yung identity, sino ba sila? Di ba? Kaya nga pati gender identity, di ba yung purpose in life, yun na yung tanong nila ngayon sa mundong ito eh. And it is indeed that we have to understand na ang identity natin dapat nasa righteousness ni God, di ba? Na mamuhay tayo sa ano yung ano. And that's very counterculture ngayon. Ano bang tinuturo ng kultura ngayon? Gawin mo kung ano, saan ka masaya, kung anong gusto mo, kung ano magpapaligaya sa'yo, kung ano nasa puso mo. Doon ako natatakot sa mga linya na yun. Kasi ano pa laman ng puso natin? Kasalanan, di ba?
Ganun ano po sa puso. And it's really dangerous. And wala namang sa ginawa ng Panginoon na ipadala ang kanyang anak, His aim is to really restore us and to lead for His name's sake. Wala rin namang ibang mag-glorify kundi yung lumikha sa atin. And that's really the purpose kung bakit tayo naririto, di ba? And alam niya, remember after the 9/11, tumaas yung sales ng Bible. Kasi hinanap ng mga tao, ano ba, bakit ba ako nandito sa mundong ito? Di ba? And that's one thing. Now, let's go to this particular passage, yung verse 4. And yung theme kasi natin, you are with me. Diba? Sinasabi ng Diyos, narito ka kasama ko. Diba? Pero hindi sinabing nandyan ako kasama ka. You get the point? Ang sinasabi ng Diyos, narito ka kasama ko. There was an intent, an idea na proactive yung Panginoon na hatakin ka sa piling niya. Yes, He prompts us na lumalapit siya sa atin to give us an idea kung sino siya. At i-reveal naman ng Diyos kung sino siya sa creation natin. Diba? Kung ikaw nag-i-exist ka at hindi mo naiintindihan na mayroong mas malaki, yun ang hindi ko naiintindihan sa mga atheists. That's the reason why I love the book na I don't have the faith of an atheist. Kasi kung ikaw bilang tao nag-i-exist ka, this only fascinates you na mayroong nag-disenyo sa'yo, bigger than you, right? And nung pinag-aaralan ko po itong verse na to, and I would say very controversial things here, or probably strikes something in our heart. Because when I was studying this particular passage, it pushed me to the idea of fatherhood. Bigla ko naalala yung tatay ko. In some way or another, I was in the era na marami sa amin na lumaki na fatherless in different circumstances. Fatherless because father left for overseas job, a father left for a certain reason, a father left because of family issues. Pero nandun ako sa era that I personally grew up na it was very challenging for me to grow up as a man kasi my father was overseas. And again, pinikwento ko nga sa anak ko, babae. Kasi ngayon, pag may kailangan siya sa amin, nagchat-chat lang siya. Naalala ko dati, para nagtawagan yung tatay ko, kailangan pa namin bumiyahe papunta ng Pasay. Sa Pasay, malapit dun sa Pasay City Hall, yung opisina ng PLDT, para makapag 3-minute long distance call sa tatay ko sa Saudi. Di ba? At imagine niyo yung 300 pesos nung panahon ng 1980s. So, 300 pesos for a 3-minute call. Ang equivalent nun ngayon, napakalaki na, di ba? Imagine nyo that time. Kasi during that time, ang kilo ng bigas, sa ating mga pamilya, ang kilo ng bigas, nasa 7 to 10 pesos lang. Kasi yung bote ng 1 litro ng Coke, 2 piso lang eh. You get the point ng idea naman eh. And I remember my dad, there were so many things I remember about my father here, na yung relasyon ng pagiging pastol at tupa, I see that also as a father to a child. Diba? And again, medyo controversial yung issue ng fatherhood for many of us for many different reasons. For many different reasons. And that's the reason why I encourage the church na in whatever way, in whatever happen, in whatever circumstance, we need to value the idea of a father. Diba?
Again, it might be in a different circumstances, it might be in a different situation. Pero hindi natin maaalis yung idea ng pangailangan na pag-recognize sa isang tatay. Now, God is our true and ultimate Father. At the same time, yun din naman ang gusto natin makita doon sa susunod na henerasyon. At tayo din, bilang individual, yun ang gusto natin dapat makita ng Diyos sa Kanya. Di ba? So, we will ask these questions na ano nga ba ang mga pangako ng Diyos sa relasyong pastol at tupa? Di ba? In terms dun sa verse 4 ng Psalms 23. So, paano niya ito pinatotohanan kay Jesus? And one of the first truth that we have to understand is that pangako ng Diyos ang ganap na buhay, fulfilled life, kasama niya sa gitna ng kadiliman sa mundo. Again, one thing that we have to understand, yes, we should have the perspective to understand na mabuti ang Diyos. Maganda ang buhay. Pero hindi rin natin maaalis yung katotohanan that we are living in a sinful world. Na makasalanan ng mundong ito. So yung fulfilled life, hindi ito nangangahulugan na walang suliranin, walang pagsubok. You have to understand, when David said that even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. In the original language, yung Salmawet, okay? Sorry, hindi po ako Hebrew scholar. At medyo mahirap pong i-pronounce sa mga Hebrew languages. Alam po yan ni Pastor Mon. Di ba? Pero yung pagkaka-describe sa shadow of death, kung paano siya describe dun sa original language, it says this, darkness so dense that it is identified with death itself. Diba? Yun yung pagkaka-describe ni David ng pinagdadaanan niya sa buhay niya. And nung sinabing, I will fear no evil, this is basically one phrase. It is actually fear no evil. It means embracing the spectrum from terror before danger to reverent awe before God. Ibig sabihin, yung pagyakap mo dun sa idea na bagamat may nangyayaring karumal-dumal sa paligid mo, wala ka pa rin reaction maliban sa mabuti ang Diyos. In all before the Lord. So, ang hirap gawin nun, di ba? Na nandun ka sa gitna ng kadiliman, na nalalapit dun sa idea ng kamatayan. Nandun ka sa suliranin. Imagine ninyo, yung suliranin sa buhay, that it is so dark, yung pinagdadaanan ninyo, that you identified it as, you described it as death itself already. Pero ang magiging reaction mo pa rin, is mabuti ang Diyos. Di ba? Ang hirap kayang gawin nun. Di ba? And I was reflecting on it na lumaki kasi ako na ito ang nais ng Diyos na sa pagkabay niya sa atin, naiintindihan natin na yes, anak, dadaan ka dyan sa pagsubok na yan. Pero dapat mong maintindihan, narito ka kasama ko. Na kaya mo pa rin sabihin at the end of the day, mabuti ang Ama. And how I wish that my son could say that to me. Kasi if I'm reflecting on my relationship with the Father, my Father, parang noong una nagagalit pa ako na, bakit pa kailangan niya umalis? Diba? Parang, kung kailangan niya ganito, ang feeling ko pa noon, ang gusto lang ng tatay ko mag-provide sa amin. He doesn't want to be present. Yun yung feeling ko nung lumalaki ako, nagbibinata ako na gusto lang ng tatay ko, meron kami may provide sa amin, pero ayaw naman niya talaga maging tatay sa amin. Pero going back how my father attempted to communicate with me, ako lang yung tamad makipag-communicate sa tatay ko. Yung tatay ko may yung voice tape.
Diba, hindi sulat eh. Diba? Yung voice tape pa yung time na yun, baliktaran, A and B, 90 minutes. So, ibig sabihin 90 minutes kada isang side A, 90 minutes kada. Pinupuno yun ng tatay ko na mga gusto niya sabihin. Imagine niyo nakikinig kayo kay Pastor Choi ng 5 oras. Imagine, 3 oras. Ma-imagine niyo yun, di ba? Imagine niyo yun. But, how selfish I am to understand now na yung attempt ng tatay ko na maging mabuting ama sa akin. And that's the same thing with how I view it with God. Na sinasabi ko naman, binibigay pa di ba? Hihingi ka kay God ng something, mabibigay siya ng ganito. Binigay mo lang yan kasi gusto mo, Diyos ka. Di ba? Parang, I hope you get the point. And the same thing with my son, na in the idea na kailangan ko siya hayaang maranasan yung mundo. Di ba? Ngayon po kasi nag-work immersion siya sa Maynila, ila Pastor Dog, sa opisina. Kailangan niyang pumunta doon, pero hindi ko rin siya mag-guide kung paano pupunta doon. Sabi ko, kailangan kong hayaan yung anak ko na bigyan ko siya ng instruction na ito yung sasakyan mo, ito yung pamasahe. Pero kailangan ko din hayaan yung anak ko na i-video 3 pa niyang kasama kung paano pumunta doon. Sabi ko, naku, kung mawala sila o hindi sila makarating doon, paano na lang to? But I have to believe to understand na kung ano man ang pagdadaanan ng anak ko, binigay ko yung instruction sa kanya, pero binigay ko rin yung confidence sa kanya na kung kailangan mo ng tulong, nandito ako, okay? Nandito ako para tulungan ka. Di ba? Sabi niya, nagtatanong siya, paano kung hindi ko alam, paano kung hindi ko mahanap to, or paano, basta, parang yung sabi nga ng mundo, trust the process ba? Hindi trust the process, trust the instruction. Okay? Ito ang instruction ng Diyos, huwag kayo maniniwala sa trust the process. Kasi ang aim ng trust the process, comfort. Ang trust the instruction, ang point nun is discipline. Yun ang intention ni God. Na sa kabila ng kadiliman, didisiplinahin natin yung sarili natin na mabuti ka o Diyos. Na nung nakauwi yung anak ko, at nakauwi yung 3 niyang kasama. So first day na kanilang work immersion, nang hindi ko sila sinamahan, medyo nakahinga ako ng maluwagan. Kwento ng kwento yung anak ko, how he led the other 3. Kasi, alam nyo naman, dito na lumaki, probinsyano, bihira makarating ng Maynila, there's first time na kailangan nilang bumiyahe papunta ng Maynila. And that's, sabi ko sa kanya, and that's the discipline of following instructions. Di ba? Hindi na ako I attempted everything kung paano magiging madali para sa kanila. Ang kailangan na lang nilang gawin, tumuntong doon sa bus. Bumiyahe papunta ng Maynila, hanapin kung saan sila sasakay pa. And basically the same thing. Di ba? That we will always have the connection. Yun naman ang gusto ng Diyos. God is most glorified. We are most satisfied in Him. And we are satisfied in Him if we are what? Alam natin na sa kabila ng kadiliman. Diba? Kaya nga sabi ni Jesus, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Diba? In the world you have tribulation. Sinabi ba ng Diyos na, if you have peace, no more trouble. No! You will still have tribulation. Sabi ni Jesus Christ, but take heart, I have overcome the world. Kaya mga kapatid, tandaan natin na pinatunayan ni Jesus yung pangako na yun na siya mismo namuhay kasama natin, di ba? Sa makasalanang mundong ito. Di ba? Para tumparin kung ano yung tinakda ng Diyos. Ano pa ba yung kailangan nating patunayan sa Diyos Ama? Na mismo yung Panginoon natin, na kanyang anak, yun yung ginawa. Na makasama yung makasalanang pamilya. Kaya nga, I really like this song ni Chris Tomlin. Diba? Hindi ko po kakantahin. Papatuloy ako yung alam ko, kakantahin ko. No? Sabi dito,
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Di ba? Sa paglakad naman natin sa kadiliman, wala rin naman tayong aasamin kundi a life spent with God. Di ba? Yun yung gusto kong maintindihan. And yung mga kinanta natin sa umaga nito, indulge with me. Kasi medyo natuwa ako dun sa mga kanta po natin. Sabi dito, dun sa kinanta po natin kanina, that yung shoulders ng for king and country. Sabi dito, when I caught deep in the valley with chaos for my company, I have find my comfort here, because I know that you are near. Diba? And that's, kaya pinapaubaya ko po yung pagkanta nila kuya mo. Sample. Kasi kinakanta po natin ito, they choose the song specifically that is theologically sound kung ano yung tinuturo natin. Hindi lang po sila pumili ng kanta, what makes you feel good. Okay? I hope you will understand that. Hindi po tayo kumakanta nito so that before kayo makinig kay Pastor, lahat kayo ready makinig. Hindi po. It doesn't to understand. It is theologically aligned to what we also believe. Diba? And then it is true na katulad ng dalawang kanta po na ito na naiintindihan natin na hindi natin dinideny na madilim ang mundo. Diba? Hindi natin dinideny na maraming krimen sa paligid. Hindi natin dinideny na may gera. Hindi natin dinideny. But at the end of the day, we could still say to God, you are good. You are the good Father. And how I wish that my son, again, I don't know how to be a father. Kasi hindi ko naman na, ang naranasan ko lang sa tatay ko is to provide. I very seldom that I would hear instructions sa specific point sa buhay ko kasi naroon siya. Lahat ng mga voice tape na pinapadala ng tatay ko, very general instructions. Di ba? Alagaan yung mga aso, huwag kayo papasaway sa nanay nyo. Di ba? But I love to the point na meron akong pinagdaanan sa buhay, pero nandun siya to help me with it. Katulad na ng mga panahon na si Shiloh gumagawa ng mga project sa barangay. At ito mga barangay naman ito, mga napaka-notorious na mga... Sabi ko nga, pag ako naging senador, unang ipapasa kong basas, tanggalin lahat ng mga barangay. Di ba? Ganun ako kagalit na, bakit niyo pinahihirapan? Gusto lang gumawa ng project ng mga estudyante nito, di ba? And how I wish I felt that with my dad. Pero I would understand that God brought me to that circumstances to understand kung sino siya. Di ba? Yes, it will be challenging for me to understand who God is because of the absence of my father. Pero naiintindihan ko ngayon na reflecting back, ano yung ginawa ng father ko? Sacrifice. At doon ko naman naiintindihan ang pagiging Diyos niya, yung sakripisyo na binigay niya, yung sarili niyang anak. You have to understand that the same pain that he felt, that Christ felt on the cross, that Jesus felt on the cross, is the same thing, the same pain that he felt in heaven. Diba? And the same thing when Christ was glorified through his baptism, and sabi nga niya, for this is the Son whom I love. Diba? And yun yung kailangan natin maintindihan. Ikalawang katotohanan, mga kapatid. Doon sa relasyong pastol at tupa, pinangako ng Diyos sa kanyang presensya. Subalit, malaya tayo nung lumayo sa piling niya. Diba? Alam natin na, and for most of us, or for many of us will say, and confidently say, na ang buhay natin nasa Panginoon. Pero, aminin din natin sa sarili natin. May mga pagkakataon na nararamdaman natin malayo ang Diyos.
Pero ang tanong, malayo ba ang Diyos? O tayo yung pumiling lumayo sa mga pagkakataon, sinusubok tayo ng pagkakataon? So tatanungin natin lagi yun. So, our fear no evil because what? For you are with me. In the original Hebrew language, because you are with me. Diba? Yun yung sinasabi. Pero yung idea po kasi na, because you are with me, it says their future deliverance is guaranteed. The language that was used by David, because you are with me, David is actually saying na, sige Panginoon, go, ibigay mo na lahat. Hayaan mo na lahat to. I know at the end of the day, my deliverance is guaranteed. That my salvation is guaranteed. Diba? Not by change of circumstances, take note, not by change of circumstances, hindi mawawala yung problema, hindi mawawala yung suliranin, but by the understanding of the Lord's abiding nearness. Dahil alam natin, take note, hindi natin mapag-question na malayo ba ang Diyos? At tatanungin mo, malayo ka ba sa Diyos? Malayo ba ako sa Diyos? Diba? So and that's one thing that struggles me about fatherhood. And the same thing when I became a father, na there would be times that I'm overprotective to my children simply because I didn't feel the same presence dun sa tatay ko. Yung actual presence niya, na nayayakap ko, and that's the reason why pag nagbabakasyon yung tatay ko, di ba rin ang nasa bahay kami maghapon, but at least I know that my father is there. Wala kami, parang nung panahon na yung pag umuwi siya, meron pasok. Parang gusto-gusto namin umabsent sa klase kasi gusto lang namin kasama yung tatay namin. Di ba? So, and that's true na nandun yung matinding pananabik sa tatay. And that's the reason why na hindi kaya i-feel ng mundong ito yung fatherlessness ng generation na ito. And the same thing that I have to understand na hindi ko na maibabalik yung fatherlessness na time ko na pagkakaroon ng pagiging fatherless. But I have to understand na wala akong ultimate na pwedeng takbuhan kundi ang Diyos na siya ang tatay ko. Diba? That I have to be satisfied na hindi man kayang maibigay ng mundo ito yung idea ng physical na tatay. Pero nandiyan yung tatay ko na alam ko na nakikita niya lahat ng ginagawa ko. Pero more than my physical father, my biological father, I have to resolve in myself that my deliverance is guaranteed. And this is almost always the case na pag nandun ka sa gitna ng problema, lagi, I would admit that na nagdududa ako na mayroong pagsolusyon sa problema nito. Na pag dumadanas ako ng problema o paghihirap, is there a deliverance of this? Is the answer guaranteed? And because of that, it also affects the way that I pray. Na, ang lagi ko lang prayer most of the time, pag hindi ko na alam yung sasabihin ko, Lord, help me. Kasi hindi ko kaya ma-deliver, masabi sa Kanya. Which is I'm always asking the guarantee of deliverance. Sa mga pagkakataong mahirap yung dinadanas natin, mahirap yung pinagdadaanan natin, it is guaranteed that this deliverance. It may not be the deliverance that we are thinking. It may not be the answer to the prayer that we are asking. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa prayer natin, sa prayer time natin, Panginoon, ihanda mo yung puso namin sa sagot mo. Diba? Ihanda mo yung puso namin sa sagot mo. Kasi, pumiling ka ng ulan, pero ang dumating, yung gagawa ng poso. Diba? Humingi ka ng tubig, pero ang dumating,
iba rin yung magbibigay sa'yo. You have to understand that there are many times in my life, I could guarantee this, that the deliverance of the Lord didn't come to the idea ng gusto kong mangyari. Like for example, nung papaalis na kami ng China, I would say that galit ako sa Panginoon nung inalis kami sa China. The reason for that, hindi pa po madali sabi, Lord, pagpapakahirap kami para sa iyo dito. We give you 6 years of our life here. Tapos aalisin mo lang kami basta nang hindi namin alam kung anong gagawin namin sa Pilipinas. Really, when we came back, I really don't know what we would do here in the Philippines. Di ba? Binigay namin yung buhay namin doon. Yung years of worth of life, kailangan namin i-impake sa 2 maleta, 1 kahon at 3 backpack. Diba? You have to understand that. But the deliverance of the Lord, I didn't realize that it was already guaranteed for me. Nakaset up na kung ano yung mangyayari. Even to the point ng pagkakaroon ng isa pang anak, kung bakit kami bumalik dito sa Pilipinas, we're not in our mind. But we are truly blessed into those ideas na yun yung binigay ng Diyos. Kaya nga sa mga panahon na naguguluhan tayo, the Lord promised a helper, a Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring you to your remembrance all that I have said to you. Anong purpose ng Holy Spirit? Diyos din siya. Siya yung reason kung bakit narito tayo ngayon. Para ipaalala kung ano yung ginawa ni Jesus. Di ba? So the Holy Spirit will always point us to Jesus. Di ba? Yun yung purpose niya. Kaya mga kapatid, itinuro ni Jesus na ang pinakamalaking ginhawa sa lahat ng pagsubok, hindi yung pag-iwas o pagtakas sa mga suliranin, kundi yung pagtanggap na siya ay kasama natin. Di ba? This generation, nandun tayo sa generation na full of addiction. Totoo po yun. Ito yung era na yung drugs gamit na gamit. Ito yung era na mga tao are addicted to different kinds of things. Social media, ano pa ba? Attention, at meron tinatawag na addiction to attention na gusto ng mga tao na fully lahat ng attention nasa kanila. Addicted tayo sa comfort. Alam niyo po ba na itong henerasyon din na ito, ang tayo sa era na to, ang pinaka mentally aware sa mental health. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung depression ng panahon namin, ang katapat lang ng depression, sinturon ng natin, pagkatay mo. Ngayon, lahat ng mga bata nakiklaim na depressed sila. Di ba? Addicted sila sa idea ng therapy, self-help. Di ba? Pero, bakit ang henerasyon na ito? Kasi nandun na tayo sa panahon na hahanap tayo ng pag-iwas. At ibinibigay ng mundo lahat ng bagay ng paraan para makaiwas tayo sa suliranin. Pero hindi yun yung point ng pagiging Kristiyano. Pagiging point ng Kristiyano, pagtanggap na siya ay kasama natin. Diba? Yun yung point ng pagiging pagmumuhay bilang Kristiyano. Kaya sabi ni C.S. Lewis, I find in myself desire which nothing in this world can satisfy. The most probable explanation is that I was made for another world. Why? Because this world will never satisfy us. Nung tumatakbo si Brother Eddie Villanueva bilang presidente, I supported the idea of a Christian president. I would admit to that. And because of this idea, sinabi niya, ang tanong sa kanya, baka naman po pag kayo ay empower na maging corrupt din kayo. Sabi ni Brother Eddie doon tayo ngayon. I'm saying this because this is truth. Hindi dahil galing sa kanya, okay? You have to understand. Sabi niya, this world is too poor to buy me. Sabi niya, ang mundong ito napakahirap para bilhin ako. Totoo naman.
Why? Because nothing in this world will ever satisfy us. Walang ano man sa mundong ito na pwedeng makapag-satisfy sa atin, whether it is power, whether it is money. You have to understand na may mga pagkakataon na nagsasabi tayo, sana ganito ang sweldo natin, sana may ganito tayo, sana may ganyan tayo. But at the end of the day, the moment na meron ka na nun, ang iisipin mo, wala na, you take it for granted. Di ba? I realized nung bago kaming kasal mag-asawa, pagkakasal namin, wala po kaming washing machine. So, mano-mano kami nagkukusot ng mga damit. Nung nagkaroon na kami ng washing machine, ang mas sumunod na gusto na namin mangyari is magkaroon kami ng automatic na washing machine. Di ba? Ngayon nangangarap na ako ng dryer sa bahay kasi ayoko mag-plunge. You get the point na you try to satisfy yourself with things na once you have taken for granted, once you wish for it. Ang gusto lang naman ng Diyos, yung tanggapin natin na kasama natin siya. Diba? Yung truth na yun. Diba? So mga kapatid, sabi niya, we are not made from this world. Diba? So, nothing in this world will satisfy us. Ikatlong katotohanan, ipinangako ng Diyos ang kanyang proteksyon at gabay. Take note of this, sa sino mang higit na naghahangad sa Kanya, kaysa sa anumang sa kayang ibigay ng mundo. Diba? One thing that the world cannot give me, right? One thing that the world cannot give me is one thing that the world cannot give me is the rod and the staff. Okay, ano ba yung rod and staff ng Panginoon? The rod and the staff, ang ibig lang po sabihin nito, the rod, alam niyo po yung rod, alam niyo po ba ang intention ng rod? Pamalo. Yun po talaga yung intention ng rod. Yung staff, ito po yung ginagamit ng pastor para makapaglakad siya ng maayos sa mga bundok-bundok. Diba? Pero most of the time, yung isang hawak niyang stick is both a rod and a staff. Yes! Okay. So, one thing na hindi ibibigay sa atin ng mundo is yung disiplina. Hindi niya tayo, this is ironic for us to understand. The discipline of the Lord should be our comfort. Parang ang hirap naman nun. Kasi for most of us, we see discipline as a form of what? Punishment. Diba? Pag nasa military ka or mga nagpupulis, diba meron certain decorum na pag hindi mo ginawa, kailangan mo to have to face these consequences. Why? To build discipline. Pero yung rod and your staff, sabi rito, they comfort me. One thing na na-realize ko sa pagiging tatay, I don't remember my father discipline me in times na kailangan ko yung discipline. I would remember my father before he left for Saudi Arabia. There were very few times na ito yung pinaka hindi ko makakalimutan sa tatay ko. Kasi yung nanay ko, meron siya lalagyan ng barya. Diba? Nilalagyan siya ng barya. Ating naikwento ko na to. Tapos, yung barya na po na yun, alam niyo yung 50 na kasing laki ng piso ngayon. Diba? Yung 50 centimo na yun, makakabili ka ng maraming candy doon sa 50 centimo na yun. Kasi, magkano ba candy ng time na yun? 5 cents? Yung bubble gum, 5 cents? Ng time na yun. So yung nanay ko natutulog, tapos niyaya ako na
kaibigan ko sa labas, maglaro raw kami, may malapit na tindahan. Tapos nakita ko may mga hawak silang candy. Sabi nila, saan na binilihan ko sa tindahan? So ako naman naalala ko yung lalagyan ng barya ng nanay ko. Kumuha ako ng barya. Tapos bumili ako ng candy, pinamigay ko. Pinamigay ko sa mga barkada ko. Diba? Hindi pa ako nakontento. Ako naglalaro kami. Bumalik ako doon sa bahay. Diba? Kumuha pa ako ng mas marami. Bumili na ako ng mga chichirya para sa mga kaibigan ko. Diba? Tapos, hindi pa rin ako nakontento nun. Umulik ako sa bahay. Magkano lang yung soft drinks noong time na yun? Parang piso, 150, something like that. Kumuha pa ako ng marami. So, nilalagyan pa ng straw. Tapos, hati-hati na yung gano'n. Tapos, nagising na yung nanay ko. Tapos, tinawag niya ako. For sumiksik yung nanay ko. For some reason, naramdaman ko yung matinding takot. Hindi ko pa alam kung bakit, pero alam ko takot ako ng time na yun. Tapos, nung tinanong niya ako kung sino yung kumuha ng barya doon, tahimik pa ako nung una, tinatanong niya ako. Pero umamin din naman ako. That point in time, alam ko nagalit yung nanay ko, pero sabi niya, antayin mo yung tatay mo pa, antayin mo si Papa Kagoy. Parang binuhusan ako ng malamig, yung malamig na tubig nung panahon na yun. Diba? I'm giving you an illustration and you're running your stuff about 40. There was instances na pinalo na rin ako ng tatay ko before that incident. Napalo niya ako dahil sa kakulitan. Diba? Ako naman nag-iisip na gano'n ang gagawin niya. Pero alam ko, gabi na uuwi yung tatay ko, pero baka sakaling hindi na niya ako paluin. Umaasa ako ng gano'n. Na sana gabi-gabi na siya umuwi, para hindi na niya ako paluin. Diba? Pero umuwi yung tatay ko, nayaan pa ako ng nanay ko maglaro sa labas. Sige, pas gabi na, yun ako na, paano natin na pag bumukas na yung street light, uwi na kay lahat, or pag narinig ko na yung suksok, uwi na. For some reason, hindi ako tinatawag ng nanay ko noon. Naglalaro lang kami sa labas. Tapos tinawag na niya ako, parang ayoko pang umuwi. Tapos nung pag-uwi ko na, nandun yung tatay ko, hindi pa kami kumain ng time na yun. Tinanong niya ako kung ano yung nangyari. Bago ko pa maipaliwanag, kumagulgul na ako ng iyak. Inunahan ko na ng iyak! Inunahan ko na talaga ng iyak. Kumagulgul na ako ng iyak kasi nagpaliwanag na yung tatay ko. Alam ko galit siya ng time na yun. And for some reason, kaya galing po ako sa mga magnanakaw at nangungupit kasi hindi ko makalimutan yung insidente na yun. Hindi naman ako pinalo ng tatay ko, pero alam ko galit siya. Alam ko it broke his heart na nangupit ako. Pero alam ko that he's trying to do na patunayan na mahal niya ako, na siguro nandun pa rin siya sa idea na baka hindi ko alam yung ginagawa ko. Pero pinakita niya galit siya. Kaya mga kapatid, kung maririnig niyo akong galit na galit sa mga kurakot, imagine niyo yung takot nung, hindi ko makalimutan yung takot ng batang nangupit doon sa barya ng nanay niya. Kaya kinikilabutan ako, pag meron akong umupit sa kaba ng bayan, ng bilyon-bilyon, diba? That really stings my heart. Kasi, the idea of a rod na pamalo is it embodies security, take note, security and intimacy. Hindi ibibigay ng Diyos yung security na yon kung hindi rin niya gusto maging intimate sa'yo. Pero kasama nun yung protection na kaparehong ginagamit niya na pamalo para proteksyonan ka, hindi rin magdadalawang isip ang Diyos that the same justice that He gives to others is the same justice that He will give to you. Na pwede rin akong paluin, kaya yung staff and your rod nasa iisang stick. Diba? Kasi the same way that will assist the shepherd to do his job is the same rod that will be used for discipline and protection. Yung staff, it carries the idea that something upon which a person relies.
Di ba? So, hindi mo pwedeng maramdaman yung intimacy ng Panginoon kung hindi mo rin nararamdaman na dinidisiplina ka niya. And I would say during that time that I felt that my Father loves me so much, despite the fact na hagulgul ako. And the following day, parang wala lang nangyari. But I've never forgotten that time na dinisiplina niya ako. And that gives me comfort. When David says, they comfort me, the word is nakam, conveys a dynamic spectrum. The idea of clustered in two poles, two ideas. Deep emotional movement, sorrow, grief, compassion, but at the same time, relent, repent, and be comforted. Yung two spectrum na yun. Na I felt the sorrow na ginawa ko yun sa nanay ko na mangupi. Pero naramdaman ko rin na kailangan kong baguhin yung idea ko. You see what a discipline can do to a child? Na from that point in time, takot akong mangupi. Hanggang ngayon, for some reason, I remember that point that I am comforted that my father did that so that I will choose the right thing. Diba? Yung justice ni God, yung disiplina niya, they comfort me. Diba? Kaya nga mga kapatid, sinasabi ni Jesus Christ, to him the gatekeepers opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought all out his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. You know, kung paano natatandaan ng sheep yung voice ng shepherd? Dahil kung paano rin ginagamit ng shepherd yung rod and yung staff niya habang pinapastol niya yung kanyang mga tupa. Diba? Pag sinasabi ng tupa na, pag lumalayo yung tupa, ginagamit niya yung staff niya para kakain sila, naririnig niya yung boses ng shepherd. And that's the same thing. Kaya nga mga kapatid, let me give you this understanding na ang pasto lagi namang handang magmatsyag. Laging handa yan at magmapagmatsyag. Tulad ni Jesus na isinugo upang iligtas ang sanlibutan. Patuloy naman nagbabantay ang Diyos sa kanyang mga tupa dahil sa kanyang pag-ibig. And above all, wala naman tayong dapat maramdaman dun sa comfort niya, maliban dun sa idea rin na mahal tayo ng Diyos. Na yung dakilang pagmamahal ng Diyos. Diba? Sabi ni Billy Graham, God proves His love on the cross. When Christ hung, bled, and died, it was God saying to the world, I love you. Di ba? Ang hirap maintindihan nung ipinako yung anak mo sa krus, sinasabi ng Diyos sa sanlibutan, mahal ko kayo. And yung cross is also the rod and the staff. Rod, kasi yun yung impose ng kanyang justice. Na ipinako ang Diyos dahil sa kasalanan nating lahat. Diba? Yun yung discipline. Pero at the same time, that cross serves as our comfort. The staff, where we rely on our faith. Na wala naman tayong pagbabasihan na kung ano yung ginawa niyang pagmamahal, maliban sa ginawa ng Jesus dun sa cross. So brothers and sisters, alam ko na marami pa tayong dadanasin suliranin, pagsubok sa mundong ito. Pero let's look at God as our Father. Ano ba yung gusto niya, isang ama para sa atin? Diba? And ako rin naman, I try my best na hindi lang ako maging tatay sa sarili ko mga anak. I try to live out fatherhood sa church. Kaya, I hope you will see how I treat your children dito, di ba? That I treat them like my own. Di ba? I would treat them like a child who needs a father, who needs to see
na may pagkakataon na may mga taong nagmamahal sa kanya. May tatay na nagmamahal sa kanya. I may not be that father, but the thing is, ituro rin natin sa kanila. Ako din bilang tatay, sa mga anak ko, ituturo ko na meron mas higit na tatay kaysa sa akin. Yung tatay mo sa lahat. Yung tatay mo sa lahat. Diba? That's one thing that I would like my children to know. Kaya mga kapatid, hindi natin piniling ipanganak sa mundong ito. Hindi natin piniling harapin yung mga suliranin sa buhay. Pero mari nating tanggapin yung katotohanan na may Diyos na naghihintay sa atin, handa tayong samahan doon sa kadiliman, at akayin tayo tungo doon sa kanyang mga pangako. God, as our Father, His joy comes to fulfilling His promises to us. Manalangin tayo.